Naupuan mo ah. Sumati po ang pala ng Diyos ng umaga. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ay pasisimulan natin ang pag-aaral sa buhay ni Jose. At ang wika ko nga sa inyo ay kukuha tayo sa kabanatang chapter 37 and in chapter 39. Sapagkat ng nakaraang linggo, ang tinignan po natin ay yung nasa chapter 38. At ito po ay pamamagatan natin sa umagang ito. Joseph, a good kid and a great man. Isang mabait na kabataan at naging isang dakilang lalaki sa kanyang kapanahunan. Kung dala po ninyo ang inyong mga Biblia, sa aklat ng Genesis, sa kabanatang 37, in Genesis chapter 37, we will begin our study sa buhay ni Jose. Sapagkat the final chapters of the book of Genesis zeroes in on the life of Joseph. Ito po ay nakatukoy na. Yung mga huling mga kapitulo, kabanata ng aklat ng Genesis ay nakatuon na po sa buhay ni Jose. At yung kanyang natatanging kasaysayan ay makikita natin sa ating pagpapatuloy nito hanggang sa katapusan ng aklat. At dito po ay makikita natin, mga kapatid, yung cycle ng buhay ng mga lalaking kinasangkapan ng Diyos. Mula sa panahon ni Abraham, ang cycle ay ang buhay ni Abraham at ni Isaac. Hindi kasama yung buhay ni cycles ng dalawa. Pagkatapos ditong si Isaac, ang siklo o umiinog ang kasaysayan sa buhay ni Isaac at ni sino ang naging anak ni Isaac? Si Jacob at hindi si Esau. At ngayon naman ang makikita natin yung buhay ni Jose at ni Jacob sa kasaysayang ito at itong kanyang buhay. We can see from these chapters, ang buhay ni Jose ay isang buhay ng maraming pagsubok. At maraming mga event o pangyayari na kakikitaan natin ng isang halimbawa ng pananampalataya at tapat ng paglilingkod sa Diyos. Kung ating pong sisimulan ng pagbasa sa Kapitulo 37, in chapter 37, we will begin reading in verse 1 up to verse 2. At tumahaan niya si Jacob sa lupaing pinangibahang lupain ng kanyang ama sa lupain ng Kanaan. At ito ang lahi ni Jacob. Si Jose na may 17 taon. We can see na ang binigyan dito ng focus, itong si Jose. Dapat sana ang binigyan focus dito yung panganay, hindi ba? Madalas, mostly, ang binibigyan din dito yung panganay, the firstborn. But we can see here, ang buhay o kalahian ni Jose, ang binanggit, si Jose. Hindi po si Jose ang panganay ni Jacob. Sino ang kanyang panganay? Nabanggit ko nung nakalinggo, si Ruben.
ito po si Jose ay pangalawa sa bunso. Ibig sabihin, kung 12 ang anak ni Jacob, itong si Jose ay pang 11. He is the 11th child. Sapagkat ang bunso, sino? Si Benjamin. Subalit makikita natin, ang focus dito, si Jose, and his age was given. He was, what? 17 years of age. Isa siyang 17 taong bata. Sapagkat sa panahon natin ngayon, yung 17, maging sa atin hindi pa po matanda yan. Sa atin nga sa Pilipinas, ang minor nagsisimula sa 18 pababa. So makikita natin, itong si Jose sa kanyang sa salaysay dito ng aklat ng Genesis, bata pa. He is only 17 years old. Sa ating panahon, kapag ka 17, medyo mababa pa ngayon. But we can see, sa kanyang pagiging 17 taon, the next sentence is what? The next word is that si Jose, being a 17 years old young man or kid, ay nagpapastol ng kawan. Anong nakalagay sa English? He is what? Tending sheep. At this young age. Siya isang bata na napapakinabangan na. He is a benefit for the family. He has a responsibility. And we can see from this that Joseph, even though he is very young, he is a principled man. Meron siyang principle. May prinsipyo sa madaling sabi. Sa Tagalog, meron siyang prinsipyo. Meron siyang sinusunod na behavior, kaasalan. Meron siyang natataging attitude, kaugalian. At ang isa sa kanya, sa prinsipyong makikita natin dito, nakatangi-tangi, tampok, at napakahalaga dito kay Jose, he has a principle about the value of what? The value of, number one, the value of work. Yung kanyang paggawa, pagtatrabaho, kahit siya ay nasa murang edad pa lang, meron na siyang prinsipyo ng tinatawag na paggawa para makatulong sa pamilya. Kasi kadalasan makikita natin ang mga tao sa panahon natin ngayon, hindi pa ako pwede magtrabaho. You cannot force me to work. I'm too young. I cannot help the family. I cannot do something for our needs. But dito makikita natin, itong si Jose, bilang isang mabuting bata, sa kanyang murang edad, na hindi pa sumasapit sa takdang panahon na talagang siya ay maaari ng hingan ng pagkakita ng salapi para makatulong sa pamilya. Si Jose, meron na pong prinsipyo tungkol saan? Sa paggawa. He is tending sheep. Kaya napakagandang example nitong si Jose. Hindi siya palaasa. Hindi siya tamad. He is not lazy. He is not very much like some other young people na dumidepende lang. Meron tayong tawag doon sa mga hindi kumikilos Yung kain lang ng kain, anong tawag doon? Ha? Pal, pero ano pa? Di ba meron mga ganun, mga parasitos? Parasites? Ito hindi. Kumikilos. Hindi ito palaasa. Makikita natin na alam niya sa kanyang buhay yung tinatawag na prinsipyo ng paggawa. Now, continue reading. In verse 3, babasahin po natin ang buhay itong verse 2. At sa batang kasamahan, he is young.
kasamahan ng mga anak ni Bilha at mga anak ni Silpa. I'm reading verse 2, the last sentences in verse 2, na mga asawa ng kanyang ama. At ibinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. You see? Sa kanyang kabataan na yan, sinabi niya sa tatay at nanay niya na ano, he has the principle of what? He has a principle of good. And a principle of what is? Nakikita niya sa kanyang mga kapatid Kaya sinabi niya na itong kanyang mga kapatid, gumagawa ng masama. Gumagawa ng hindi mabuti. At ito ay sinabi niya sa kanyang ama. Kaya even though at his young age, he is already a principled person, knowing the value of work, knowing what is good and what is right. Alam na niya kung anong tama at mabuti. Hindi rin siya mapagsasabihan na kung makagawa ng masama. Hindi ko pa alam yan You know, there are other people, young people who reason out that they commit mistakes. They commit errors because they do not know what is good and what is right. Hindi po totoo yun na hindi alam Alam ng bata yan kung anong tama at mabuti at kinakailangan ang bata, a kid, a young, should know the principle of what is good and what is right. And we can see that from the life of Joseph. Makikita natin yan sa buhay ni Joseph. Hindi na umabot pa siya ng matanda. Antayin nyo siguro, pag tanda-tanda ko, malalaman ko na yan. Hindi ganun. Kaya itong si Joseph, makikita natin na kumikilos ang ayon sa tama at mabuti. At ano pa? Verse 3, minamahal nga ni Israel o ni Jacob si Jose nang higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya'y gumawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. You see, dito meron siyang ginawa He made what? Jacob made a robe or a garment para sa kanya or sometimes we can see this is a made of cloth. Now remember that Jacob, because lumalabas dito parang paborito niya si Jose. So dito makikita natin verse 4, at nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanyang ama nang higit kaysa lahat niyang mga kapatid, at siya'y kinapuutan at hindi nila mapagsalitaan siya ng kapayapaan. There's also a lesson from our past lesson. That favoritism, yung pagiging mapagpaborito sa isang anak, sa halip na mahalin lahat, nakakasama. Kaya dapat pakaingatan. Parents should be careful in showing favoritism. Sapagkat ito'y nagiging dahilan din upang yung ibang mga anak ay magtampo. Ngayon, itong si Jacob, sapagkat mahal niya nga, itong si Jose, iginawa niya ng isang robe o garment o cloth. Na itong garment o cloth na ito, remember, this garment or this cloth ay magiging dahilan upang mahapis siya ng gusto. Kaya ang sabi diyan, lalong kinapuotan si Jose ng kanyang mga kapatid. Anong nakalagay sa English doon? He was what? Hated. Nagtampo sa kanya. And they cannot say to Joseph, what? Hindi nila mapagsabihan si Jose ng ng peace. Or in Hebrew,
Shalom. Sa Arabic, wala. Diba? Kaya hanggang sa mga Muslim, Assalamualaikum. Salam. Ang galing yan. And it means what? Peace. Shalom means peace. Hindi nila mapagsabihan si Jose ng kapayapaan. Alam niyo, yung mga Muslim, pag sinabihan mo ng Assalamualaikum salam, sasagutin nga na ano? Assalamualaikum. Babatiin ka rin ng kapayapaan, ibig sabihin, ayaw niya na ikaw ay mapahamak. Ang mga Ebreo, ganun din. Bumabati sila, nagagantihan sila ng pagbati ng peace. Pero itong si Jose, na kapatid na mismo, noong kanyang mga kapatid, sa kanyang ama na si Jacob, itong mga taong ito, itong kanyang mga kapatid, hindi siya mapagsabihan ng ano? Peace. At kapag ka, hindi ka mapagsabihan ng peace, if somebody cannot say peace to you, get ready. Why? Why? Maging handa ka. When I cannot say peace be unto you, get ready because I might what? I might injure you. Pwede kitang gawa ng masama. Pwede kitang gawang saktan. Bakit? Sapagkat ayoko nga na ikaw ay magkaroon ng ano? Kapayapaan. And you can see from this story na itong si Jose, hindi sinasabihan ng kanyang mga kapatid ng kapayapaan. Sapagkat ang gusto nila, siguro mapahamak nga ito. Unang-una, makikita natin sa kasaysayan, kapag ka sila may nagagawang masama, nagsusumbong itong si Jose. O sa panahon natin ngayon, anong tawag diyan? Sip-sip yan eh. Ayun na naman si sip-sip. Tayo na naman na mapapagalitan. But, beginning from verse 5, we can see, at nanaginip si Jose. Joseph had what? Had a dream. And he told this dream to his what? Brothers. Even though these brothers are hating him, even though these brothers are not saying peace to him, Joseph told about his dream. And this dream made his brother more what? More, anong nakalagay? Lalo pang napuot sa kanya. They hated him more because of the dream. Now, what is the dream? We know the story. This dream of Joseph is a dream about yung shekels. To make this story short, yung shekels of yung trigo. Alam niyo sa kanilang mga pagtatanim, halimbawa yan taniman, kapag ka panahon ng paggapas, katulad din sa atin sa Pilipinas, panahon ng paggapas, sila, yung mga trigo, pinagsasama-sama nila at itinatali nila yan. Ito ang aking aanihin. This is what I will harvest. Yan, tinatali-tali. Binubungkus-bungkus nila tapos tinatalian. Matataas ho yan, yung mga trigo na yan. Tatalian nila yan. Pagka tinali, ito yung aking anin. Kaya hindi po sila nagkakagulo. There is a way, a method of harvesting. Ang ginagawa, this is what I am going to harvest. This is what you are going to harvest. This is what I am tatalian ko. I will work on this. And ikaw magtatali, you will work on that. But the dream of Joseph is that itong mga binungkus niya na natiling nakatayo, samantalang itong mga sa iba ay yumuko dito, bumagsak na yumuko. At ang natira yung kanyang bungkos. Nangangahulugan, itong panaginip na ito, nangangahulugan na siya ay matatayo
At yung kanyang mga kapatid na kasama niyang gumagapas, yuyuko sa kanya. Yun ang dahilan, that is the reason why his brothers hated him more. Because of the dream that one day, his brothers will what? Will bow down unto him. And another dream, yung tungkol sa mga bituin, ganun din. And Jacob know about that. In verse 10, chapter 37, at kanyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, at sinaway siya ng kanyang ama. Pinigilan siya ng kanyang tatay, verse 10. At sa kanyang sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? That is the interpretation of the dream. And it is right. Tama yung interpretasyon ni Jacob. Ako ba, pati ina mo at mga kapatid mo, yuyuko sa'yo? Verse 11, at ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya. Dadapat iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. Jacob kept it in his heart. The same way when Jesus was born, Mary kept in her heart what the wise men told Mary about the child. Iningatan to ni Jacob. Now you can see in that dream, there is something about the promise of Joseph to be a what? To be a great man. And so therefore, Joseph has a principle of faith because of the dream. And he knows that this dream is given to him by God. Ito ibigay ng Diyos. And this is a promise of being what? Of being a great man someday. Siya ay magiging dakila sa isang panahon. Kaya kung magkaminsan, itong pamagatan nga itong kasaysayan ni Jose na ito, Joseph the Dreamer. Si Jose na mapanaginip. At ito rin yung tawag sa kanya ng kanyang mga kapatid. Verse 13, at sinabi ni Israel kay Jose, di ba nagpapastol ng kawan sa Sikem ang iyong mga kapatid? Halika, at utusan kita sa kanila, at sinabi niya sa kanya, here I am. You see, he is a very responsible person in the world. And his brother knows about it. And one day, when his brothers are out to shepherd, his father sent Joseph to them. Kasi nga, alam ni Jacob Jacob knows that Joseph is a responsible person, and Joseph can help his brothers in tending the sheep. And so he sent Joseph to them. Kung kayo, galit kayo sa kapatid nyo, pagkatapos nandito, makikialam siya pagpapastol nyo. His brothers hated him. And now Joseph is coming to be involved in our work. What do you feel? Ano maramdaman mo? Ikaw nagtatrabaho na kayong magkakapatid. Narito, parating yung batang kapatid nyo na may sinasabing kayo yuyuko sa kanya. Paparating at pakikialaman kayo sa ginagawa nyo. Anong mararamdaman nyo? Lalo kayong mainis. But hindi lang siya magtrabaho. Why can't he work in some other place? Why? Is he coming to us now? Is he going to investigate how we work? Is he going to do something? And then he will report us to our father? So, what is the reaction? What will be the reaction of his brothers? Nagalit sa kanya. Kaya ang sabi dito, anong sabi? Verse 18, at kanilang natanawan siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kanya na siya ay ano? Papatay. They are going to kill him. When they saw he is coming, they plotted against Joseph. You see,
yung kanilang inggit, yung kanilang puot. Nakaramdam sila at nakabuo sila ng plano na itong si Jose ay kanilang papatayin. And you know the story. If we read, this is very much familiar in the mind of the Jews because in Acts chapter 7, verse 9, itong wika. Chapter 7, verse 9. At ibinigay niya sa kanya ang tipan ng pagtutuli kay Abraham. I'm reading verse 8, Acts chapter 7. At sa ganito'y naging anak ni Abraham si Isaac. At ito'y tinuli na 8 araw. At naging anak ni Isaac si Jacob. At naging mga anak ni Jacob ang 12 patriarka. The 12 patriarchs. At ang mga patriarka, verse 9, sa udyok ng kainggitan because of jealousy kay Jose ay ipinagbilis siya upang dalhin sa Ehipto. What was the last word in verse 9? And God was with him. You see? God was with him. Ang Diyos ay sumasa kanya. Alam nyo na ang nangyari, di ba, sa kasaysayan? Nung dumating nung dumating na si Jose, inilagay nila si Jose sa isang balon. He put Joseph in a pit of a dry well. Lalagay nila ron. Tapos iiwanan nila hanggang sa mamatay sa gutom, mamatay sa lamig. Pero tumututol yung kanyang panganay, si Simeon. Umalis siya. And then they saw a caravan coming somewhere, going to Egypt. And what happened is that because of their jealousy, instead of killing Joseph, there was a suggestion made na wag na natin patayin, ipagbili na lang natin. Kasi nung araw pa, meron ng mga tinatawag na human trafficking slavery. Ibinenta si Jose at dinala sa Ehipto. At alam ba ninyo, nung umuwi sila, yung garment, the robe, the garment of the cloth that was made by Jacob was deep. Pinunit-punit, they rent the garment, and then ibinabat nila sa dugo ng kambing. A goat. And then they presented the cloth. I want you to remember this because binigay nila kay Jacob at ang sabi nila, si Jose pinatay ng wild animal, ang natitira lang yung damit. What remains is the cloth. Alam ba ninyo siya ang gumawa nun? It is very dear to him. His son Joseph was very dear to him. And then, ibibigay mo pa yung damit, lalo ng tumindi. Yung pagigilabot, yung imahinasyon ni Jacob. Maybe he imagined how Joseph was killed by a wild animal, tapos ito pa yung damit at siya ay ang wika dyan sa Biblia, maraming araw na siya ay nalumbay. Hawak-hawak niya, siguro hindi na niya itinago niya yung robe o yung garment na niya. And then, as we go to chapter 39, to make the story short, chapter 39, anong nangyari? Nung kunin na ng mga bumibili, itong si Jose, in verse 1 ng wika, at ibinaba si Jose sa Ehipto, at binilis siya ni Potifar, puno ni Paraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Ismailita na nagdala sa kanya doon. Now, he was sold in the market. Siguro nakita nila, magandang bata ito, malakas. At nakita yan ni Potifar, isang high-ranking officer. Sa Ehipto, binili si Jose. And makikita natin, our story will tell us,
from Potiphar's house, Joseph will go to prison house. And I will tell you the story about that sa iba pa. But we will try to study more many things about it. In chapter 39, verse 2, when he arrived in Egypt, now you remember what we read in Acts chapter 7, verse 9. Diba? God was. Now in verse 2, while Joseph is in Egypt, ang sabi diyan, at ang Panginoon ay sumasakay Jose. The Lord was with Joseph in Egypt. And what happened? At naging lalaking mapalad. At siya nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. You see the word there? Ang Panginoon, the Lord was with him in verse 2. And in verse 3, at nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, the Lord was with him, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang mga kamay. Now this Potiphar received blessing through the works of Joseph. Now that is what God wants for His people. Gusto ng Diyos na yung kanyang mga tao, saan man mapunta, maging pagpapala sa iba. God wants His people to be a blessing to other people. That was part of the promise kay Abraham. From you, all nations will be what? Will be blessed. That is spiritually. But we can see materially, itong si Joseph na pinagpapala ng Diyos, wherever he went, because God is with him, even the house of those unbelievers were what? Receive blessing. You see, that is also how we should do. In our time, we should be a blessing to other people. We can be a blessing in so many different ways. Sa iba't ibang kaparaanan, pwede tayong maging pagpapala sa ibang mga tao sapagkat sa paraang yan, tayo tinawag ng Diyos. We are called by God to be a blessing. We are not called to be a curse to other people. We are not called to be an enemy to other people. We are not called to be an injury to other people, but we are called to be a blessing for others. Tinawag tayo ng Diyos para maging pagpapala sa iba sapagkat alam natin at kung if we are saying that God is with us, that we have faith in God, then we should prove that God is with us by what? By becoming a blessing to other people. Especially, according to Apostle Paul, in Galatians, especially to the household of faith. Lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Now, this story goes in verse 5. Ang sabi diyan, at nangyari na mula sa panahon na siya, I'm reading from chapter 39, na siya pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpapala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa lahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. Hindi lang pala sa bahay. Pati doon sa mga ibang tinatangkilik. Verse 6. Please notice this. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose at hindi niya siya nakikialam sa anumang kanya liban sa tinapay na kanyang kinakain. And note this, and Joseph at si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halin. You see, Joseph is a handsome person. Admirable person. Siguro, pogi-pogi ito. Kumbaga sa panahon natin ngayon, artistahin. Diba? Siguro, maganda ang katawan.
May magandang bikas ng katawan, magandang lalaki. At ano ang nangyari? Verse 7. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, ano sabi? Sipingan mo ako. Para itong mga palabas sa telenovela. Napugian si Mrs. Potiphar kay Jose. Wala nang paligoy-ligoy pa. Wala nang marami pang hokus-pokus. Ang sinabi agad ni Mrs. Potiphar, Jose, sipingan mo ako. Napugian eh. This is a very strong temptation. Verse 5, datapwat siya tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinamamahala niya sa aking kamay. Walang anumang sinumang dakila kay sa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa aking anumang bagay kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Nakita nyo na? Yung self-control from being a slave that was sold to be a slave, Joseph became a master of the house. And he is not only a master of the house, he is also the master of his, what? Self. He can control himself. This is a very strong temptation. He not only mastered the ways of the household of Potiphar, but he also mastered his life. Because he has what? He has a principle about work, a principle about good, a principle of what is right, and most of all, he has this faith to God about for him becoming great in the plan of God. You see, if we all remember that, kung yan ay matatandaan natin, hindi ko maaari sabihin sa inyo kung anong magagawa natin sa buhay na ito, but being a young person, if you live a life of having a principle, no matter what the temptation is, you can what? Refuse. Ano man ang temptation niya? Sabi niya, wala ba akong utang na loob? Inilagay ko sa magandang katayuan ganito. Pagkatapos gusto mo pa na sipingin kita. Yan ay isang malaking kasalanan. Hindi lamang sa iyo at sa akin, not only between me and you, but this is a sin against God. Kasalanan sa Diyos. All sins are sins against God. Sabi ko nga sa inyo, there is no secret about God. We remember in chapter 37, when Onan made a sin about the plan of God to continue the generation. Hindi binigay ni Onan yung kanyang binhi doon sa kanyang asawa, kay Tamar. Kundi inilaglag niya ito. And what the Lord did, anong ginawa ng Diyos? Pinatay siya. Because I told you last Sunday that God knows even secret things. Alam niyo, when Mrs. Potiphar came to Joseph, there was nobody in the room. There's nobody to be a witness, or can see what they will be doing. But Joseph knows that God sees things that are secret and things that are private. I told you, remember that? And Joseph knows about that. And how Joseph was able to do that because he was a principled person from his young days. Natutuhan niya hanggang sa paglaki niya. Ayaw niya magkasala sa Diyos. Alam niyo nung isulat ito, when this happened, hindi pa, the law of Moses was not yet codified. Yung sinasabi rong wag mo, do not covet thy neighbor's wife. Wala pa po yung 10 utos. But there is already a law against covetousness. Meron na po mga kautosan ng Diyos. And you see, lang sabi ko nga sa inyo,
from a servant or a slave, he was greatly favored and honored. Being a master, he was also a master of himself, rejecting a strong temptation. And finally, anong ginawa ng babae? Tumakbo si Jose, pinipilit niya eh. What happened? Anong nangyari? Nung misa walang tao, umayaw si Jose, naiwan niya. He left his what? He left his. Nakuha ng babae, yung kanyang garment, yung kanyang clothes. Natatangi yun eh. Kay Jose lang yun. Iba naman yun kaysa sa ginawa ni Jacob. Ni Jacob. That is another na ginawa ni Jacob. You see, nung maiwan yung tali, o yung garment, hinawakan yun ng babae. At itong si Mrs. Potiphar, nagsisigaw sa kanyang mga kasamahan. Kaya pinagbalakan na niya kung gawa ng masama ni Jose na lahi ng Hebreo. Ito nga, naiwan na niya. May katibayan eh. Here is the evidence that he was here. So therefore, I shout because he wanted to do something to me. Eh kung talaga sumigaw siya, narinig niya noong una. Sumigaw lang siya noong makaalis na si Jose. And then when his husband arrived, sinabi niya yon, nagalit. Siyempre, nagalit yung kanyang asawa, napaniwala doon sa tinatawag na false accusation, and Joseph was brought from Potiphar's house to prison house. You see, yung garment, a garment that was used to deceive Jacob, yung ginawa niya. A garment was used to deceive Potiphar, using that garment in a false accusation. Nakita ninyo? Minsan yung mga damit na yan. And later on, we will see. Joseph will be given another garment, a garment of greatness. We will see that in our further study. So makikita natin, Joseph, a slave. Joseph, a master. And now Joseph, what? Joseph, a sufferer. Bakit? Eh, siya nagsuffer eh. But please remember, when God gave this dream of he is going to become a great person, the dream is about his being great. But in the dream, there is no mention about being a sufferer. Having a problem. Remember that. Ang pangako kay Jose, you will be great. Your brothers will bow down unto you. Someday, you will become great. But there was no part of a dream saying that he will suffer. So please remember that. If you think that God will yes, God will give us success. God will give us tremendous things in this life. But remember, even though God promises us good things, we should remember that suffering is a part of God's people's life. Nagnanasa kang maging matagumpay na, ano ba sa Tagalog yung accountant? Yung Tagalog niya, hindi ako, I am an accountant. O, yung Tagalog, bakit ka na accountant? Malapit ka rin sa lumatwin. Ang lawyer, abogado. Ang doktor, manggagamo. Ang accountant, ang Tagalog po niyan, tinidor de libro. Remember that? The Tagalog of an accountant is tinidor de libro. Yung tinidor, sinisiyasat mo yung mga
libro, yung accounts. Kaya, tinidor de libro. Galing po yan sa Kastila. Walang ibang Tagalog na accountant kundi tinidor de libro. Isulat niyo yan. Para bang tinanong ko yung anak ko, ano ba? Hindi po tayo lalaya. Ano pa sa Tagalog ang editorial? Editorial? Hindi. Kayo, alam niyo sa Tagalog kung anong editorial? Puro tayo Pilipino. Ano Tagalog? Pangulong Tudling. Pangulong Tudling. Ano, makalimutan niyo muna yan. Bakit ba tayo napunta dyan? Now, in prison, while in the house of Potiphar, Acts chapter 7 verse 9, God was with him. Now, let us read the last verses and then we will conclude. Verse 21 and 23. That of what? Nung siya nasa, when he was already in prison, dadapwat ang Panginoon ay sumasa kay Jose at iginawad sa kanyang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala ng bilangguan. Verse 23, hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ng anumang bagay na nasa kanyang kamay sapagkat ang Panginoon sumasa kay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. You see, from the house of Potiphar and into the prison house, still, God is with Joseph. Ang Diyos ay sumasa kay Joseph. A special privilege that was given to Joseph. Why? Because Joseph, in the beginning, was a very, very good king, and he became a great man because of his principle. Thank you, and good morning to us. Amen, amen. This is like wider than your shirt. Your shoes.